Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, tuloy natin Salatul Eid. Natalakay natin nakaraan kung paano yung paraan ng Salatul Eid. At ngayon insyaAllah, may iba pang natitirang mga aralin tungkol sa Salatul Eid insyaAllah. So yung una, Al-Mas'alatus Sadisa, Mawdi'ul Khutbah, ang lugar ng khutbah, kung saan ginagawa ang khutbah. At syempre, ang lugar ng khutbah, yun din yung lugar ng sala. Okay? Tinukoy dito yung mawdi' ng sala at mawdi' ng khutbah, magkahiwalay sila na bab o mas'ala na tinukoy, tinalakay, pero pareho lang sila. Okay? Isang lugar lang yun. Hindi porke magkaibang aralin ay ibig sabihin magkahiwalay sila. Sa mawdi'ul khutbah, ang lugar ng khutbah, mawdi'ul khutbati fi salatil idi ba'da salah. Kasi nga, so bukod doon sa lugar, ang kahulugan din ng mawdi'ul khutbah dito ay kung kailan chronologically ginagawa yung khutbah in relation doon sa salah. So ang khutbah sa Salatul Eid ay pagkatapos ng salah. So baligtad ito nung Jumu'ah na mauunang khutbah at pagkatapos ay magsasala. So sa Eid, mauna ang salah at pagkatapos ay khutbah. At yun nga, sa Salatul Eid, sunnah ang khutbah. So kung tulad na banggit ko nung nakaraan, kung pagkatapos magsala, nagkukhutbah na yung khatib, aalis na yung mga tao, pwede. Pero wag lang silang mangistorbo doon sa gustong makinig ng khutbah. Okay? Okay, halimbawa, pwedeng mangyari na yung jama'ah, sala lang yung gagawin nila, walang khutbah, pwede rin. Tama ang kanilang Salatul Eid, insyaallah. Pero syempre, gawin ng tao kung ano yung pinakakompleto ng mga gawain sa pamagitan ng pagkakakompleto sa mga rukun, wajib at sunnah sa bawat gawain pagsamba, insyaallah. Kasi maaring mangyayari rin na kapag nakagawian ng tao ang pagtalikod sa sunnah, maaring ito ay pangmamaliit din sa relihiyon. Okay? Maaring magiging pangmamaliit din sa relihiyon. Sinasabi niya, sunnah lang, mga ganong bagay. So, hindi pwede. Ang sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah. Sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, Umar, silang tatlo ay nagsasala ng Salatul Eid bago ang khutbah. Siyempre, hindi na nabanggit dito sina Uthman at Ali, pero naunawaan natin na ginawa rin nilang ganito na paraan na nauuna ang sala sa khutbah. Al-Mas'alatus Sabi'ah, Qada'ul Eid. So meron bang qada para sa sino man na hindi nakapagsala ng Eid? So sinasabi, la yusannu liman fatathu salatul Eid qada'uha. Tinutukoy dito na la yusan, ibig sabihin, hindi isinabatas o walang pagsasabatas para sa sino man na hindi nakadalo sa Salatul Eid. Kung ito ba ay kanyang ikakada, kung ito ba ay kailangan niyang bayaran. Li'adami wurudid dalil ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bidalik. Dahil walang dalil na ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, walang ulat na siya o ang sino mang sahaba ay hindi nakapagsala ng Eid at nagsala sila ng Eid sa ibang lugar, sa bahay nila o saan mang lugar. Pero syempre, nauunawaan natin ito na para sa musafir, hindi wajib ang Salatul Eid para sa musafir. So kung yung musafir, hindi siya makadalo sa Musalla al-Eid kasi nasa
sasakyan pa siya, nasa barko, nasa bus halimbawa, hindi niya kailangan ng kada. Hindi niya kailangan ng kada. So ganun din yung mga babae. Hindi nila kailangan magkada kung hindi sila nakadalo ng Salatul Eid kasi originally, hindi naman wajib sa kanila yung Salatul Eid. So dito sinabi, wali'annaha salatu dati ijtima'in muayyan, fala tushra illa ala hadal wajh. So dito, sinasabi na walang kada. Ito yung pinakamalinaw na batayan. Walang kada dahil ito ay ginagawa sa isang specific na paraan bilang sala ng jamaah. Sala sa jamaah. At hindi ito isinabatas liban na lang sa ganitong paraan. Ngayon, nung pandemic, so nagkaroon ng pagpapahintulot yung mga scholar na yung mga tao na nasa bahay ay pwede sila magsala ng Salatul Eid kung 3 sila doon pataas. Salatul Eid kahit walang khutbah dahil yung khutbah nga ay sunnah naman. So may mga scholar ang nagsasabi na pwede ka ring magkada, inshallah, katulad lang din ng iba pang mga sala. Katulad lang din ng iba pang mga sala. Sa halimbawa niyan, yung tao na nakapunta sa masjid o sa musallal Eid, pero hindi na niya naabutan yung pangalawang ruku, ganun din, magkakada din siya. Pag taslim ng imam, di ba pagdating niya pangalawang rak'a pero hindi niya naabutan yung ruku, 2 rak'a pa rin yung kanyang gagawin. 2 rak'a. Kung babalikan natin dito, so yun nga sinabi ko, ito yung pinakamalinaw at pinakamatibay na pananaw. So maaring masabi natin na mas matibay na walang kada para sa Salatul Eid, para sa sino man na hindi nakadalo rito, nang hindi sinasadya, o hindi nakadalo rito dahil sinasadya, o hindi nakadalo rito dahil hindi siya kabilang sa mga obligado na magsala ng Salatul Eid. Okay, so walang kada para sa kanila. So yun ang mas malinaw, inshallah. Kasi kung dito, magkakaroon ng dilema kasi dito eh. Magkakaroon ng conflict doon sa isang kaida na haram ang lahat ng ibada liban na lang sa mayroong dalil. Okay? So walang naisabatas o walang dalil na nagkada ang sino man sa mga sahaba o sa salaf ng Salatul Eid. Kaya, mas mainam na wala ng kada. Mas tama na hindi mag-Salatul Eid. Hindi mo kailangan gawin ng Salatul Eid kasi wala ka naman sa jamaah. Ang Salatul Eid 3 ang minimum na magsasala nito. So hindi kailangan magkada. Nangyari sa akin minsan, nasa Saudi ako noon, late ako nagising. Pati Fajar, hindi ko talaga naabutan. Nagising ako mga alas 7 na, tapos na yung Salatul Eid noon, kasi maaga nagsasala ng Salatul Eid doon sa Saudi, hindi rin ako nagkada. Nagpajar lang ako pagka gising ko. Al-mas'alatu thamina, pangwalong usapin, pangwalong aralin, ang mga sunna rito. At meron dito tinukoy na 8 na sunna para sa Salatul Eid. Una, yusannu an tuadda Salatul Eid fi makanin bariz wa wasi'. Susunna na gawin ng Salatul Eid sa lugar na open at malawak. Sa mga palayan, basketball court, plaza, at hindi sa loob ng masjid. Pangalawa, yusannu takdimu Salatul Adha wa ta'khiru Salatul Fitr. Sunna na paagahin ang Idul Adha, Salatul Idul Adha, at ipahuli ng kaunti yung Salatul Idul Fitr. Pangatlo, wa an ya'kul qabla khuruji li Salatul Fitr tamarat. Sunna na kumain muna ng tamar, lalong-lalo na bago pumunta ng Salatul Idul Fitr. Pang-apat, isannu takbir fil khuruji li Salatul Eid ba'da Salatul Subh mashiyan. So sunna na magtakbir habang naglalakad patungo sa Salatul Eid. Babalikan pa natin ito lahat, enumerate lang natin. Panlima, wa isannu an yatajammal al-muslim, sunna na painamin ng Muslim ang kanyang sarili sa
Salatul Eid. Magsuot siya ng magandang damit, bagong damit, magpabango siya, siyempre maligo, at iba pa. Number 6, وَيُسَنُّ أَنْ يَخْطُبْ فِي صَلَاةِ الْإِيدِ بِخُطْبَةٍ جَامِعَةٍ شَامِلَةٍ لِجَمِيعِ أُمُورِ الدِّينِ. So sunna na ang khutbah sa Salatul Eid ay malawak ang mga usapin na matatalakay dito. Na kung ikukumpara sa Salatul Jumu'ah na mas madalas gawin, maaring specific na topic ang Salatul Jumu'ah, pero sa Salatul Eid ay mas malawak. Number 7, yusannu katrat ad-dhikr bit-takbiri wat-tahlil. Sunna ang pagpaparami ng takbir at tahlil at iba pang dhikr. Number 8, mukhalafatut tariq. Sunna na iba yung daan sa pagpunta mo sa Salatul Eid sa dadaanan mo pag-uwi mula sa Salatul Eid. At number 8, yun na yung huli. So ulitin natin mula sa number 1, yusannu an tuadda Salatul Eid fi makanin bariz wa wasi. Sunna na gawin ng Salatul Eid sa lugar na malawak at open, kharij al-balad. Hanggat maaari sa labas ng balad, hindi naman ito labas ng bansa o labas ng bayan. Kumbaga, doon sa lugar na maaring makikita kayo ng mga tao kasi ito'y pagpapahayag ng mga sagisag ng Islam. Yajtami'u fihi al-muslimuna liidhari hadhihi syaira. So nga, ito'y sa layunin na upang ipakita ng mga Muslim ang sagisag na ito ng Islam. Wa idha sulliyat fil masjidi liudrin fala ba'sa bidalik, at wala ring problema kung sa masjid gawin ng Salatul Eid kung mayroong dahilan katulad ng ulan at iba pa. Number 2, yusannu taqdimul adha wa takhiru Salatul Fitr. Ang Idul Adha ginagawa ng mas maaga para maaga makapagkatay. Ang Idul Fitr, Salatul Idul Fitr, ginagawa ng mas late upang may oras sa mga tao na makapagbayad ng Zakatul Fitr. So nga, kama takaddaba bayan dalik and al-kalami ala waqtiha. So natalakay na ito natin nung nakaraan. Number 3, wa an ya'kul qabla al-khuruj li Salatul Fitri tamarat. Sunna na kumain muna ng tamar bago pumunta ng Salatul Idul Fitr. Pero kung walang tamar, kahit anong pagkain, inshallah. Wa alla yut'im yawman nahar hatta yusalli. At baligtad naman sa Idul Adha, so mainam na huwag mo nang kumain hanggat hindi ka pa nakapagsala ng Salatul Eid. So sunna na kumain bago ang Idul Fitr, Salatul Idul Fitr, at sunna na kumain pagkatapos na ng Salatul Idul Adha. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yakhruju yawmul fitri hatta yuftir ala tabarat. Hindi siya umaalis patungo sa Idul Fitr, Salatul Idul Fitr, hanggang sa makain muna siya ng tamar. Wa ya'kuluhunna witran. At witr din yung kinakain niya na tamar. 1, 3, 5, yun ang witr. Odd number. Wala yut'im yawman nahar hatta yusalli. At hindi siya kumakain hanggat hindi siya makapagsala ng Salatul Idul Adha sa Idul Adha. So yun lang yung pinagkaiba nila. Number 4, yusannu takbir fil khuruji li Salatil Eid ba'da Salatis Subhi mashiyan. Sunna para sa sino mang naglalakad patungo sa Salatul Eid na magtakbir. Waliyatamakkanu minaddanu minal imam wa tahsul lahu fadilatu intidar lis-salah. So gayon din, mainam na pumunta sa masjid ng maaga para maging malapit siya sa imam. Siyempre, titukoy dito unang saf. At makuha niya ang gantimpala ng paghihintay sa sala. Na naghihintay siya ng sala. Okay? So mainam na tumungo ang tao sa masjid ng maaga, inshallah. Huwag niyang panghihinayangan yung oras na siya ay naghihintay doon sa masjid dahil meron din yung reward. Okay? Minsan baligtad dito imam yung mauuna. So kumbaga, huwag niyong panghinayangan na mauuna kayo sa imam. Actually, dati ginagawa ko talaga. Late ako darating ako talaga, ikama na. Pero napansin ko yung mga tao rito, ganun din ginagawa nila. Parang minsan nauuna pa ako sa kanila pati muad din, inihintay. Tapos walang nagsusunna. Lalo na yung mga tao dito dati, sina Libay, sina Abdullah.
Parang nahihiya pa nga ako pag darating ako ng ikama na lang. Andiyan sila lahat Andyan sa bintana, nakasilip, hinihintay ako. Yung kambal, ewan ko, nahawa na rin yata ito dun Kasilip sila dyan, inaabangan ako, parang nahihiya nga ako maglakad ng mabagal Gusto ko nang bilisan kasi parang naiinip na sila So, wag niyo pang hinayangan yung mga oras na maaga kayo sa masjid. Yan yung ginagawa ko na minsan, lalo na duhor, inaagahan ko na pagpunta, dito na rin ako nagsusunna. Para lang, para hindi nakahiya sa kanila. Number 5, isannu an yatajammal al-muslim wa yagtasil wa yalbis ahsan ath-thiyab. Sunna na magpaganda. Literal ako hulugan nito, yatajammal. Pero magpaganda, ibig sabihin, yung sinitsura niya, unahan ko na yung kambal, mag-lipstick to may face powder o ano. Ayusin niya itsura niya, maligo, magsuot ng pinakamaganda niyang damit. Not necessarily bago. Hindi wajib na magsuot ng bago kapag Eid. Lalo na ngayon, daming uso sa Facebook nagpaparinig Sana naman may yung size ng tobe ko ganito, kapal na mo. Walang ganun Hindi wajib na bago ang suot na tobe o damit kapag Eid. Hindi wajib. Basta yung pinakamaayos mong damit, yun na yun. Isuot mo, inshallah. Siyempre, yatatayab, siya ay mainam na magpabango, inshallah, para sa Salatul Eid. Number 6, ito tungkol naman sa khutbah. Waisannu an yaktub fi Salatul Eid bi khutbatin jami'ah syamila li jami'il umur. Li jami'i umuriddin. Sa sunna na magkhutbah ng mas malawak na mga topic sa Eid, na kabaligtaran sa Jumu'ah, mas specific yung mga topic doon. Wayushum ala zakatil fitr. Kasama sa mga topic, yung paghimok sa mga tao na magbayad sila ng zakatul fitr. Siyempre, yung pagbabayad ng zakatul fitr, bago pa man magsalatul Idul Fitr, dapat bayad na sila. Okay, so dito, kung maghihimok man yung imam na magbayad sila ng zakatul fitr, tatanggapin yun, pero sadaka na lang. Sadaka. At hindi na zakatul fitr. Kasi lumipas na yung oras niya. Lumipas na yung kanyang oras. At kanina may nagtanong, naalala ko bigla, tungkol sa zakatul fitr. Di ba kahit baby na nasa sinapupunan, pwedeng ipagbayad na ng zakatul fitr? Hindi pa yung pinapanganak. O bata na hindi pa nag-aayuno, pwede mo na yung bayaran ng zakatul fitr. Bawa si Hasan, magbabayad siya para sa sarili niya, sa asawa niya, kay Mimi, kasi ikaw na rin yung guardian niya. Pati si Muhammad, kahit hindi nagpa-fasting yun, pwede mo yung bayaran ng zakatul fitr. O kahit nung na hindi pa siya pinapanganak. Yung tinanong kanina, paano daw yung namatay? Namatay, kahit sinong namatay, asawa mo, basta dati mo siyang binabayaran ng zakatul fitr, pero namatay siya. Ngayon yung namatay, kung namatay siya, bago pa ang pagtatapos ng Ramadan, hindi mo siya kailangan ipagbayad ng zakatul fitr. Halimbawa, matatapos yung Ramadan, Maghrib ng Biyernes, alas 6 ng Biyernes. Kasi ang Salatul Eid, Sabado. Kung mamatay siya ng Biyernes ng Duhur o Jumu'ah, yung oras ng Salatul Jumu'ah, hindi mo na siya kailangang ipagbayad ng zakatul fitr kasi technically hindi niya na kumpleto yung Ramadan. Hindi niya na kumpleto yung Ramadan. At lalo naman kung mas nauna pa siyang namatay doon bago pa mag-Ramadan o ilang taon na siyang namatay tapos ibinabayad mo siya dati ng zakatul fitr, hindi mo na siya kailangang ibayad ng zakatul fitr. Pero kung halimbawa mamamatay yung tao, bago mag-Fajr, bago yung Salatul Eid, bago mag-Fajr, namatay siya. Nakumpleto niya yung yung Ramadan. O kahit may mga kulang siya na Ramadan, halimbawa may kulang siya na fasting kasi nagkasakit siya na ospital tapos namatay siya. Bago mag-Salatul Eid, yun pwede mo ipagbayad ng zakatul fitr inshallah. Kasi nakumpleto niya naman, kumbaga natapos niya yung Ramadan, nabuhay siya. At kung naman yung utang niya, pag-aayunuhan yun nung kanyang tagapagmana. Asawa, magulang, anak, kung meron siya mga utang na fasting, pagbabayaran ng tagapagmana niya. Ganyan din topic sa khutbah, yubayyinu lahum ma
yukhrijun. So dapat malaman ng mga tao kung ano ibabayad nila na zakatul fitr. O yuragibuhum fil adha. Ganun din sa Idul Adha. Himukin sila na magkatay. Wa yubayyinu lahum ahkamuha. At maaring mabanggit dito yung mga ahkam. Wa takunu linnisa'i fiha nasib. At maaring magbigay din ng mensahe para sa kababaihan. Liannahunna fi hajatin lidalika wa iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kailangan ng mga babae yung payo at gayto rin ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad atan nisa ba'da faragihi minas salati wal khutbah fa wa'adahunna wa dakkarahunna wa takunu ba'da salati kama sabaq. Sige nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang mga topic sa kanyang khutbah para sa kababaihan at syempre yung khutbah niya ay ginawa pagkatapos ng sala tulad ng naunang nabanggit. Number 7, isannu katrat ad-dhikr kat takbiri bit takbiri wat tahlil. So sunna na magparami ng takbir at tahlil ay sa sinabi ni Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, upang kompletuhin ninyo mga araw ng pag-aayuno o mga araw ng kahit iba pang mga araw na tinutukoy, at kayo ay magtakbir ayon sa o dahil sa pagkakagabay sa inyo. Wa yajhar bihi rijal fil buyuti wal masajid wal aswaq. Sa sunna na palakasin ng kalalakihan yung kanilang boses sa takbir, sa bahay, sa masjid, sa mga palengke. Wa yusirru bihi an-nisa, at yung babae naman ay tahimik na magtatakbir. At pangwalo, mukhalafatut tarik, kung ano yung dinaanan mo papunta ng Salatul Eid, iba yung dadaanan mo naman pauwi. Pero para lang ito sa Salatul Eid, hindi ito sa Salatul Jumu'ah. Bawa, nung pumunta ka sa masjid yung sala natin, sa Salatul Eid, dito ka dumaan, diyan, o pag uwi mo, dito ka naman dumaan sa kabila. So yun yung ibig sabihin ng pag-iiba ng daan. Yun ang ibig sabihin. Ngayon kung walang ibang daan, ito unahan ko yung kambaluli. Walang ibang daan, ay ikot ang mamling. O ano, dadaan sa bintana. Kung wala ibang daan, yun na yun, wala kayong magagawa. Alangan naman, akit pa kayo ng bundok o ano. Pero yung plano ni Manong, dyan daw yung plano niya O di kung dyan magsasala, halimbawa, o di papunta kayo, dyan kayo dadaan. O pag pauwi, hindi pa, may daan pa rito dyan kayo di ba? Yung tinaniman ni Mang Nato ng mga sitaw, ayan, pwedeng dumaan dyan. Hindi na kayo ikot ng Mamling o ng Sakina. Inshallah. Dyan na pwede, inshallah. Pero sunna naman ito. Sunna nga ito. Kung di matutupad, walang problema, inshallah. So yun nga, fayadhabu ilal idi min tarik, papunta siya ng Eid sa isang daan at babalik sa isa pang daan, inshallah. So merong hadith, iniulat ni Imam al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idha kana yawmu idin khalafa at-tarik. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing Eid ay iba ang kanyang dinadaanan. Wakila fil hikmati min dalik. So ito naman yung hikma rito. So baka tatanong nyo, bakit ganyan? Ba't pinahirapan pa yung tao? Hindi naman ito pagpapahirap. Ang sinabing hikma, liyushhidu lahu at-tarikan jami'an. Upang maging saksi ang dalawang daanan na ito na dumaan ka rito para sa Salatul Eid. Wakila li idhari syairatil Islam fihima, para ipahayag daw ang mga sagisag ng Islam sa dalawang daanan na ito. At marami pang ibang natukoy ang mga scholar. At panghuli, hindi ito sunna, pero madalas ginagawa ito ng mga Muslim, yung pagbabatian kapag Eid. So ano ba yung hukom dito? Wala ba'sa bi tahannuati an-nasa ba'dahum bi ba'd yawm al-Eid. Walang problema kung magbabatian ang mga tao sa isa't isa sa araw ng Eid. O bago pa yung Eid, pwede na rin. Bi an yaqulu li ghayrihi, halimbawa sasabihin niya sa iba, taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal, tanggapin nawa ni Allah mula sa amin at mula sa iyo ang mabubuting gawain. Fakana yaf'aluhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginagawa rin ito ng mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'idharil bisyashati wal farh fi wajhi man yalkahu. So ginagawa nila ito na sila ay masaya sa sino man kanilang makakasalubong o binabati. Okay? So pag mababati kayo,
gawin nyo rin naman na masaya kayo. Hindi yung sa napilitan lang. Yung plastikan lang na na pagbati. So, pwedeng bumati, although wala talagang sunnah na paraan, kumbaga, yung, kumbaga, hadith. Kung paano bumati ng Eid, pero nga yung mga sahaba, nagbabatian sila nito, lalong-lalo na yung takabbalallahu minna wa minkum, pwede ito, inshallah. Eid Mubarak, sasabihin yun lang, pwede rin, inshallah, at iba pang paraan ng pagbati sa Eid, inshallah. Siyempre, pwede rin yung pagbati ng Eid, Ilocano, Tagalog, English, pwede rin, not necessarily Arabic, inshallah. So ito yung huli natin pagtalakay sa Salatul Eid, at susunod tatalakay na natin Salatul Istisqa at iba pang mga uri ng sala, inshallah. Wala pa nga tayo sa janaza, yung kusuf, yung eclipse. Merong eclipse ngayon pero hindi makikita sa Pilipinas kaya hindi tayo magsasala ng Salatul Kusuf. Ang sala lang para sa eclipse ay kung masasaksihan siya sa kahit aling bahagi ng Pilipinas. Pero kung sa Amerika yun makikita, sila lang yun, hindi tayo kasama doon. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.